Sa Biblia po ba, may nasasabi po ba doon na kapag gano'n ang ang mga kaanib ay nagkakagulo, hindi naman po nagkakabuo, eh dapat layasan muna dahil hindi ka na sa tama. Though nakita din nga na marami po na magsimba kami, dapat sa Panginoon kami nakatungin, hindi sa mga membro, kung anong ginagawa ng membro. Kaya lang, lagi po kasing may sabi dito, tsaka may sabi, tapos nasa gitna ka po, hindi mo po alam kung paano mo sila i-assist na pareho na hindi rin sila masasaktan kasi nagkakaroon po ng kampi-kampi. Yan na po yung namulatan ko mula doon. Yun lang po, Brother Eli. Maraming salamat po. Pasensya na po, medyo mahaba. Amat din, kapatid na Shirley. Magandang gabi sa inyo. Kinalulungkot kong marinig yung narinig ko na mayroong talagang paksyon-paksyon. Actually, miski sa tunay na iglesia nung una, nagkaroon din ng mga paksyon. Merong mga nagdudulong-dulungan, gustong sila ang mamuno sa mga kapatid, nagkakapaksyon-paksyon ang mga tao. Meron namang mga tao na miyembro ng iglesia nung unang siglo na namimili sila sa mga apostol. Kaya meron din silang paksyon-paksyon. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 1, ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa taga-Korinto, sa 1:11. Sapagkat ipinatatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Chloe, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Nabahagi baga si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako. Yung sinasabi na yan ng Apostol Pablo. Nangyari sa Korinto, merong grupo gusto nila, sila kay Pablo, merong gusto siya kay Cephas, meron namang gusto siya kay Apolos. Parang paksyon yan kapatid. Nag-aano sila, namimili sila ng kanilang susundan na tagapagturo. Bawal kasi sa Biblia yon. Ang dapat sa mga Kristiyano sa kanyang kabuuan, hindi namimili ng kanyang sasamahan na apostol o ministro gaya ni Apolos. Dapat lahat, susunod ka kay Pablo, susunod ka kay Apolos, susunod ka kay Cephas, susunod tayong lahat ultimately kay Kristo para maalis yung paksyon-paksyon. Kasi sa tunay na, ang sinasabi ko kapatid na Shirley, sa tunay na iglesia ito. Hindi ito sa iba't ibang iglesia na naitayo para magpayaman ang pastor at humingi ng pera sa miyembro. Ang tinutukoy ko yung nasa Biblia na iglesia na huwag kang magagalit. Ang iglesia na yon ay ang iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia. 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yun lang naman ang iglesia sa Biblia na binili ng dugo ng Panginoong Jesus, yung iglesia ng Diyos. Ang sabi sa English rendition, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Ang iglesia ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Kung titignan mo, pati sa original na mga wikang ginamit sa pagsulat ng Biblia, gaya ng Grego, ang nakasulat doon, Ecclesian to Theo, iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo, kagaya ng sinasabi ng iba. Ang nakasulat doon na binili ng dugo ni Kristo, Ecclesian to Theo, iglesia ng Diyos. Ngayon, ang tunay na iglesia ang nasa Biblia. Mismo doon sa loob ng tunay na iglesia, merong mga taong hindi talaga sa Diyos. Nagsipasok hindi dahil sa pananampalataya. 2:4 ng Galacia. Pakinggan mo kapatid. At iyaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Ayon, merong mga hindi tunay na kapatid. Doon sa tunay na iglesia, na yun ang wika ay nagsipasok ng lihim, ipinasok ng lihim para tiktikan ang gawain sa loob ng iglesia. Pagkatapos lalabas, maninira, magsasalita ng kung ano-anong masasama laban sa iglesia. Kagaya ni Himeneo, ni Alejandro, tapos nung mga naging kalaban ng mga apostol nung unang siglo, kagaya ni Diotrephes, nagsasalita ng kung ano-anong masasama laban sa mga apostol. Ikatlong Juan 1:9. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, ay ipaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. Nagsasalita ng masasamang salita laban sa mga apostol, itong si Diotrephes. Itong mga ito,
mga hindi tunay na kapatid na pumasok at ipinasok ng lihim sa iglesia. Ito yung larawan ng talinghaga na ang Panginoon ay nagtanim sa kanyang bukid ng trigo. Tapos, nagulat na lang yung mga tagapag-alaga, biglang may mga nagtubuan na pansirang damo. Ang sabi ng mga tagapag-alaga, 13:27 ng Mateo, pakibasa kapatid natin yan. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? Ayun, saan galing itong pansirang damo? Ang itinanim lang naman natin, trigo o palay. Mamaya konti lalaki pa nitong pansirang damong ito. Saan galing? Ang sagot, pakinggan nyo, tuloy natin. At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Naglalagay pala ng pansirang damo, isang kaaway. Nung ipaliwanag ng Panginoong Hesus kung saan nanggagaling yung pansirang damo, kaya sa loob mismo ng tunay na iglesia, mayroong masasamang miyembro, pinaliwanag niya yung talinghaga. Ang sabi niya doon sa Mateo pa rin, ganito ang nakasulat. 13:37. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. At ang bukid ay ang sanglibutan. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo. Ayon, ang naghahasik ng pansirang damo, yung diablo. At ang kanyang inihahasik na pansirang damo, yung mga anak ng diablo. Kaya sa loob ng iglesia, totoo, nung una, 2,000 taon na nakakalipas, nakasumpong ang mga apostol ng mga pansirang damo. Mga hindi tunay na kapatid na pumasok ng lihim, ipinasok ni Satanas sa iglesia para maniktik pagkatapos manira. Nangyayari din yan sa amin, kapatid na Shirley. Nangyayari rin yan sa iglesia ng Diyos. Ngayon, ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan sa mga taong yan, meron silang pagkakakilanlan yung mga taong nanghahasik ng mga paksyon. Nangyari yan sa Galacia. Ang sabi ni Pablo, yung mga kapatid na tahimik na sumasampalataya at sumusunod, ginagambala nila. Basahin natin sa Galacia, 5:10. Ako'y may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon na hindi kayo nagsipag-isip ng ibang paraan. Datapwat ang gumagambala sa inyo ay magtataglay ng kaniyang kahatulan, maging sino man siya. Merong nanggagambala sa iglesyang totoo. Mga kasangkapan ng demonyo ito, nagsasalita ng kung ano-anong masasama para ang kapatiran magulo. Gayon din ang nangyari sa Corinto, hindi lang sa Galacia. Kaya ito, matagal ng problema ito sa mundo. Mga taong kontrabida, mga taong walang contentment. Ang tawag sa Biblia yan, murmurers, mamapagbulong, maraming reklamo, walang contentment. Basahin natin sa aklat ni Pedro. Ganito ang sinasabi sa 2 Pedro. Ang sabi ng kasulatan doon sa Judas, 1:16. Basahin natin. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. At ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan na nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Ang end goal niya, pera, pakinabang. Ang sabi sa English, these are murmurers. Sa Kastila, ang nakalagay na pagkakatranslate, murmuradores. Maraming reklamo, walang contentment. Yung mga ganyang miyembro, ang pinanggagalingan ng kontienda, o sa Spanish kontienda, paglalaban-laban. Kaya ang sabi ni Pablo sa Galacia, ipinaalala niya sa mga kapatid sa 5:14 ng Galacia. Pakinggan niyo, mga kapatid. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Ayan. Ang warning ni Pablo, dapat iibigin mo ang iyong kapwa. Pero kung kayo-kayo nagsasakmalan at kayo-kayo nagkakagatan, mag-ingat kayo, malilipol kayo, maglilipulan kayo. Kaya siguro nagkakaganon yung mga Baptist. Ang Baptist ay isa sa pinakamaraming faction. May Southern Baptist, may Northern Baptist, may Conservative Baptist, may Modern Baptist, kung ano, may Anabaptist, kung ano-ano. Mahigit 100 denominasyon yung Baptist. Yan ang pinakamagulong relihiyon sa mundo. No? May mga relihiyon na nagkapaksyon-paksyon, pero hindi ganun karami. Itong mga Baptist, mga ministrong Amerikano, yan ang nag-umpisa ng mga pagkakapaksyon-paksyon sa Baptist. Yan nag-umpisa Baptist sa Amerika eh. Ganyan din ang nangyayari sa Metodista. At mangyayari yan sa lahat ng iglesyang hindi totoo. Bakit?
Kasi kung doon sa iglesia, totoo nga nangyayari yun eh. Nangyari nga yun eh. Pero hindi lang sila, naawat lang sila ng aral, tinuruan sila para wag silang magkagatan at maglipulan. Kaya yung iglesyang totoo, kung meron man ganyan, sinusupil yan. Hindi pinababayaan ng Diyos yung naghahasik ng ganyan sa gitna ng kapatirang sa Diyos. Hindi pumapayag ang Diyos, magtagumpay ang mga yan para ang iglesia magkagatan, tayo-tayo, tapos maglipulan, hanggang malipol na tayo. Hindi papayag ang Diyos noon. Nabasahin natin sa 101 ng Aklat ng Awit. Pakinggan nyo ang 5, mga kapatid. Ang sumisirang puri na lihim sa kaniyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Ayun, hindi titiisin ng Diyos yan, yung naninirang puri sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid. Doon mismo sa bayang sa Diyos. Yung may mapagmataas na tingin, may palalong puso, hindi ko yan titiisin. Sabi niya, pagka umaga ay lilipulin ko sila. 101:8. Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat na masama sa lupain upang ihiwalay ang lahat na manggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon. Meron tinatawag sa Biblia, bayan ng Diyos eh. Ang Diyos hindi niya papayagan sa loob ng kanyang bayan, manatiling may ganyan. Pagka umaga, tuwing umaga, lilipulin ko sila. Kaya naman salamat sa Diyos, sa aming pagsasama-sama, na-encounter din namin yan, kapatid na Shirley. Merong mga tao walang contentment, karamihan dyan yung mga nag-aaral ng pagkaministro, may mga ambisyon, gusto sila ang mamuno, gustoan sila ang sundin ng miyembro, kagaya ni Diotrepes. Kaya salamat sa Diyos, sa Church of God sa panahon natin. Meron man kaming nasalungang ganyan, hindi naman kami napagtagumpayan ng mga taong yan. Lilipol ng Panginoon ng mga taong yan. Ang Church of God patuloy na lumalaganap sa buong mundo, nagtataguyod ng kabutihan sa kapwa. Hindi gaya nung paninirang sinasabi sa atin sa internet na tayo raw nagtotoka, namimilit ng pera ng miyembro. Hindi totoo yun. Kasi yung paninirang puri, masama sa kapwa yan eh. Kaya tayo, nananatiling ang samahang ito, kahit sinisira tayo ng iglesia ni Manalo at ng kung sino-sino pang kaaway natin, okay lang. Tinan mo, kundi mga maninirang puri. Nag-aanyaya kami ng mass indoctrination, gumawa sila ng papel, mass indoctrination ng dating daan, humihingi ng 1,000. Kahit kailan di namin gagawin yan eh. Walang aral ang ebanghelyo eh. Tinan nyo itong mga demonyong ito. Humihingi ng 1,000. Doon nga sa Canada eh. Meron pang hiningan ng pera eh. Akala nila kasama natin. Di ba ganun ang nangyari, kapatid na Josel? Nadaya yung isang nagpapadoktrina. Kailangan daw doktrinahan siya. Meron daw gastos. Nagbigay naman yung taga-Canada. Alam mo istorya noon, ano, kapatid na Josel? Opo, kapatid na Eli, ang taong sumusubaybay sa atin sa exposition po, nung marinig na may doktrina, nagkaroon po ng interes, nakipag-ugnayan siya. Ang kanya pong nakausap, fake account, Brad Eli yung gumagamit, fake account po, fictitious. Abay, hiningan po siya ng fee. Ang sabi po ay, meron daw pong bayad yung process. Sila na raw po magpo-process ng lahat. At ayun naman po, pinadalan po yung tao. Nanggaling po sa ibang bansa, tapos pinadala po sa Pilipinas yung halaga. At may ebidensya po yun dahil nga po transfer po eh. Oh, dapat talaga, ano yan, i-prosecute to the fullest extent of the law. Kasi paninirang puri yan eh. Wala tayong ganyan. Humihingi tayo ng fee. Pagkarami-rami ng nadoktrinahan, kahit 5, wala kaming hiningi na fee. Para ganunin tayo, it's totally unfair. Kaya masasabi ko, hindi mo talaga maiaalis. Merong ganyang mga tao na bubuhay sa kasinungalingan, ng kayabangan, mga murmurers, minsan galing paaanib sa iglesia, maniniktik, papadala ni Satanas, tapos lalabas, maninira. Huwag ka nang magtaka dyan, kapatid na Shirley. Tingnan mo, yung aming invitation sa mass indoctrination, ayan o, yun ang original. Yung fake na inedit nila, nakalagay sa Facebook, nilagyan ng 1,000. Madali naman gawin yun eh, para makapanira. Yung pari nga doon sa Cebu eh, nag-uusap-usap kami nung aking mga kasama, ang kaharap ko, tubig at saka yung aking nebulizer. Ayun no, yung tubig na boting tubig ng kaharap ko. Inedit ang inilagay San Miguel Beer at saka Red Horse. Ganyan talaga, may mga ganyan tao. Yung aming coordinating center, ang nakalagay ang dating daan, ilarawan mo nga yan, kapatid na Daniel, yung original, tapos inedit, no? Ito po, Nilagyan ng ang dating daan, no? opo, kapatid na Eli. Ito po, ang original po niyan ay merong ibang mga naggagawa po na nandun sa nilagyan po nila ng beer. Tapos po, nilagay po nila sa ibabaw yung ating signage, kapatid na Eli. Pinatong po nila para palitawin na yan po ay sa harap ng ating pong coordinating center, which is hindi naman po. Halatang halata. Yun. Ganyan din yung ginawa ng pinalitaw yung sa Araneta Coliseum na ano raw tayo, gusto ko raw maging presidente. Ang kakapal ng pagmumukha ng mga taong ito.
inedit yung tape para lang pasamain tayo. Ang layon, pasamain ako sa tao. Talagang ganyan ang ating mga kaaway. Pagpasensyahan na natin, walang magawa sa buhay. Okay na lang yan. Magkikita-kita na lang tayo sa araw ng paghuhukom. Sabagay, baka hindi ko kayo makita. Alam mo, Brad Josel, bakit? Bakit ko baka hindi magkita, Brad Eli? Ikaw ba? Ano ba palagay mo? Iba po kasi ang kung kailan sila lilitaw tsaka hindi po magtutugma, Brad Eli, dahil magkahiwalay po ang destinasyon noong magiging dapat at hindi lalo na po kung pag-uusap sa 1,000 years. Pero kung maliligtas itong mga sinungaling na ito, malay mo magbago sila. Abay, kaligayahan kung makita sila, no? Opo. Pakayakapin ko pa sila pag nakita ko sila kung maliligtas sila. Pero malayo yata itong maligtas pag hindi magbabago itong mga ito. Naturuan ng kasinungalingan ito ng kanilang Diyos Bakit? Biro mo naman yung sa Araneta Sa Araneta yun, daing taong nakasaksi nun. Sukat pinutol-putol yung tape para palitawin na ako raw gusto kong magpresidente. Sabi ka ako nung mga politiko, pag ako naging presidente, walang kaibigan, walang kamag-anak. Pero pag presidente na, ang nasa pwesto, karamihan kamag-anak at kaibigan. Yun ang sinasabi ko. Pero wala akong sinabing, pag ako naging presidente, may pag-asa na kayo. Ang tindi ng apog nitong magkakabarkadang pastor ni Manalo. Tindi ng apog niyang mga yan. Ang lakas ng loob gumawa ng mga kasinungalingan. Yan ang nagiging dahil kung bakit maraming paninira sa atin sa social media. Pero alam ko, yung mga taong makadiyos, makatarungang mag-isip, kagaya ni kapatid na Shirley, nagpapasalamat nga ako, nakakita ako ng isang taong hindi ko naman kaano-ano, nananalangin na sana humaba ang buhay ko. Salamat sa iyo, kapatid. Kasi ang kanawa ng Panginoon, pati ang iyong asawa. Napakabihirang taong maririnig mo na meron kasi akong tao na narinig. Sabi niya, Brother Eli, nananalangin ako sa Diyos. Kung ako bubuhayin niya ng 50 anyos, kahit bawasan niya ako ng 5 taon, idagdag niya sa iyo. Napaiyak ako noong tao na yon. Meron taong mga mabubuti ang kalooban. Meron mga gininto ang puso sa kanyang kapwa. At ang naiusan ko doon sa panahon na yon, sana maging dapat sa Diyos ang taong yon, pati ang kanyang pamilya. Meron kasing ganung mga tao, mula pa nung umpisa, na kagaya ni Prisca at saka ni Aquila, ipinain ang kanilang lieg, mabuhay lang si Pablo. Hindi baling sila na ang mamatay. Basahin natin ang 16:3 ng Roma, kapatid na Daniel. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ang kanilang mga lieg dahil sa aking buhay, na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hentil. Ayon, pinain nila ang buhay nila, mabuhay lang si Pablo. Merong ganung mga tao na kinikilos ng Panginoon ng kalooban, ng kaisipan para sumuporta sa katotohanan. Doon sa narinig ko, salamat sa iyo, kapatid na Shirley. Ang maigaganti ko lang sa iyo, magsabi sa iyo ng totoo. Mali ang iglesyang kinaroroonan mo. Kaya hindi maalis yung paksyon-paksyon. Sinabi ko sa iyo, miski sa iglesyang totoo, sa iglesia ng Diyos sa Biblia, nagkakaroon ng ganyan. Pero hindi nagtatagumpayan. Hindi sapat na dahilan yan para paghiwa-hiwalayin ang mga kapatid sa iglesia ng Diyos. Ang katunayan hanggang ngayon, matatag ang samahang ito. Masasabi ko, mas matatag kaysa sa mga nagyayabang na sila raw worldwide. Na sila raw 10 milyon kami. 10 milyon, wala nga kayong miyembro doon sa ibang bansa Yung ministro nyo nga, hindi man nangangaral kagaya ng ginagawa ko araw-araw No? Na pumunta ako sa Amerika, hindi ako nagpasarap. Lahat ng araw halos na aking itinigil doon, ang kausap ko mga tao sa exposition. Nagpunta ako sa Europa, exposition. Sa United Kingdom, exposition. Nagpunta ako sa Singapore, hindi para magpasarap. Awa naman ng Diyos, nagkamiyembro ron. Wala naman yatang Pilipinong mangangaral na naglibot para mangaral Pagka mangangaral, Pilipino, pag mayaman na, pasyal-pasyal na lang. Ako hindi. Kaya humihingi na lang ako sa iyo, kapatid na Shirley, ng panalangin. Kayong mag-asawa. Tulungan niyo akong manalangin sa Diyos na sana mas marami pang tao ang marating ng ating pangangaral. Ang tanging ganti ko sa iyo, sabihin ko sa iyo, na yung Metodista, ang mga nagtayo niyan, hindi mga lalaki at mga mangangaral na sa Diyos. Isa sa nagtayo niyan ay si John Wesley ba yun? Isa sa nagtayo niyang Metodista, John Wesley. Tingnan mo, merong Wesleyan Church. Away-away sila, isa nagtayo, tapos humiwalay siya, nagtayo siya ng iba. Pakinggan mo ito, The Book of Discipline, Celebrating 200 Years of Methodism sa page 7, kapatid na Daniel. The Methodist Church. The Methodist Church is a church of Christ in which the pure word of God is preached and the sacraments duly administered. This church is a great Protestant body, though it did not come directly out of the Reformation, but had its origin within the Church of England.
its founder was John Wesley, a clergy. The founder is John Wesley, emanating or originating from the Church of England. Yung Church of England, mali rin yun eh. Bakit? Kaya nga tinawag yun na Church of England, they disassociated themselves from the Roman Catholic Church. And the Church of England din ay nagpapakita ng kanilang identity that they are not part of the Roman Catholic Church, nor are they part of the Protestant movement. At itong Church of England ngayon, ang pinaka-head nito si Queen Elizabeth. Ngayon, makikita mo kung ano na ang komplikasyon na nangyari diyan sa itinayo ni John Wesley na Methodist Church. At nagkagrupo-grupo na meron ngayong tinatawag, hindi na Methodist. Ang tawag sa kanila ngayon, Wesleyan Church. The Wesleyan Church. Isang napakalaking pruweba na talagang nagkahiwa-hiwala itong mga ito, nagkapaksyon-paksyon. Kaya wag ka nang magtaka, kapatid na Shirley. Kung maramdaman mo o makita mo ngayon na sa panahon mo, nagkakanya-kanya, may laban-laban ng gano'n, parang may contest, hindi ka pa pinanganganak, pati yung lola mo ganyan na yan Saan ba mauuwi yan? Pag nag-umpisa kasi sa mali, matatapos yan sa mali. Sana naunawaan mo ibig kong sabihin, kapatid na Shirley. At sana tuloy kang makinig ng ating mga Bible exposition at meron tayong indoctrination sessions. Tatawag lang kayo, kukonekta kayo sa ating call center at magkakaroon kayo ng access dun sa mga indoctrination sessions. Anyaya ko, kapatid na Shirley, lalo na sa iyong kabiyak, na makinig kayo. Huwag kayong umanib pag hindi tama. Kung hindi tama, kita nyo mali, huwag kayong sumama. At wala naman tayong samaan ng loob Ganun ang ating kalayaan. Pero sa akin, okay lang kahit ano sabihin. Sabihin na, si Soriano, pugante, wanted. Wanted? Meron mo na wanted? Binabati pa ng Pangulo ng Pilipinas? Wanted? Ako wanted? Binabati pa nga ako ni Presidente Duterte. Wanted ba ako nun? Binabati pa ako ng Chief of Police? At binabati pa ako ng Chief PNP? Kung wanted ako, meron bang ganun? At saan ka kukuha ng logic na ganun? Na pagka-birthday ko, binabati pa ako ng mga nasa gobyerno. Yung pala wanted ako. Gagawin ba nila yon? Mag-aral na lang kayo ng logic. Mga kaaway. Yan ang masasabi ko. Salamat sa iyo, kapatid na Shirley. Sana naunawaan mo yung sagot ko sa iyong tanong.